So mga bagay na po pwede mong gayanin sa ibang babae upang hindi ka rin matiis ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, kung nakikita po ninyo na merong ibang mga babae na tipong lagi sila yung hinahabol, lagi po sila yung hinahanap, hindi po sila natitiis ng isang lalaki, well, po pwede nyo po yung gayanin. Well, po pwede nyo po yung gawin din sa inyong mga partner o sa ibang lalaki. Kaya ngayon mga kamamay, sa video po natin ito, yun ang pag-uusapan natin. Yan ang aking isi-share sa inyo. Baka kasi mamaya, hindi nyo napapansin, napakalayo pala ng standard ng isang babae at standard ninyo. Kaya mga kamamay, huwag na po natin ito masyadong patagalin, simulan na po kaagad natin. So ano nga ba yung mga bagay na maaari po ninyong gayanin at pwede nyong gawin upang hindi kayo matiis at maghabol sa inyo ang isang lalaki? So number 1, mag-self-improve ka at pagandahin mo rin ang itsura mo. Mga kamamay, bilang isang babae dapat nature nyo na po ang mag-ayos ng inyong sarili. Hindi po pwedeng bahala na. Hindi po pwedeng okay na siguro to. Hindi po pwedeng pabaya ka sa sarili mo, lalo na sa itsura mo. Lalo na sa sarili mo. Sige ka mga kamamay, ang mga lalaki ay mga visual creature. Yung tipong kung sino yung nakikita nilang maganda sa kanilang mga mata, kung sino yung nakikita nilang high value, doon mas napofocus at naaagaw ang atensyon nila. Okay, kaya mga kamamay, bilang isang babae, kung kayo ay may mga asawa na, may mga partner na, o kung kayo man ay nasa loob na ng isang relasyon, dapat maalagaan mo na dapat yung lalaki mo, yung asawa mo, yung boyfriend mo, sa'yo lang dapat naaakit at nagagandahan. Kaya mga kamamay, mag-self-improve, magpaganda, ayusin ang itsura. Napakalaking tulong yan mga kamamay upang hindi ka matiis, habulin ka ng isang lalaki. Alright? So next, dapat paminsan-minsan wala ka ring pakialam sa kanya. Yes, mga kamamay, paminsan-minsan lang ito. Kapag alam nyo mga kamamay na palagi kayong inaaway ng isang lalaki, kapag alam po ninyo na palagi siyang nanunumbat kahit wala ka namang kasalanan, yung tipong nagiging toxic, madalas ang isang lalaki kapag ganyan, ipakita mo rin paminsan-minsan na nawawala rin ang pakialam mo sa kanya. Kasi mga kamamay, yung mga tao o yung mga lalaking ganyan, the more na pinakaalaman mo siya, the more na sumasagot ka pa sa kanya, the more na lumalaki po ang ulo ng mga yan. The more na tumataas po ang pride ng mga yan. Kung kaya't ang maia-advise ko po sa inyo mga kamamay, sa mga panahon na masyado nang nagiging toxic ang isang lalaki, gayanin nyo yung ibang mga babae, nawawala ng pakialam paminsan-minsan sa isang lalaki. Anong ibig sabihin kamamay na nawawala ng pakialam? Kasi mga kamamay, kapag ka nagbigay pa kayo ng pakialam sa isang lalaki na masyado ng toxic sa inyong relasyon, lalo lang yung lalayo. Pero kung alam po ng isang lalaki na hindi mo siya hahabulin, na hindi ka ganun magmamakaawa, pagdating sa kanya, doon siya magigising. Doon niya maiisip na baka mamaya yung babae na to lumayo na sa akin. Baka mamaya yung babae na to maghanap na ng iba o ipagpalit na ako. Yan ang maiisip ng isang lalaki sa mga panahon na nagiging toxic na siya pagdating sa inyong relasyon. At kapag itinrato mo rin siya mga kamamay na halos wala kang pakialam sa kanya sa mga panahong ganyan siya, diyan siya maghahabol. Diyan kanya hindi matitiis. Diyan niya makikita ang value mo. Kaya mga kamamay, napakahalaga rin po na paminsan-minsan mawalan ka rin ng pakialam sa isang lalaki. Alright? So next, huwag mo rin ipakita na marupok o martir ka sa kanya. Yes, mga kamamay, yung pagiging martir, yung pagiging marupok, kamamay, ano bang ibig sabihin ng ganyan? Baka mamaya ginagawa ko na yan sa aming relasyon o sa isang lalaki, hindi ko pa alam. Yung tipong nagbubulag-bulagan ka, yung tipong handa mong gawin ang lahat, wag lang mawala ang isang lalaki. Yung tipong kaya mong magpaloko o kaya mong magbulag-bulagan pagdating sa kanya, yung tipong nang bababae na yung lalaki, okay lang sa'yo. Yung tipong nagsisinungaling na ang isang lalaki kahit alam mo naman ang kasalanan,
okay pa rin sa'yo, wag lang siyang mawala, wag lang siyang magalit at lumayo sa inyo. Ganyan po ang pagiging martir. Pero pagdating sa isang relasyon, kapag ganyan ang pinairal mo, sigurado ako, iiwanan ka niyan. Pero kung kabaliktaran nito ang gagawin mo, hindi ka magiging marupok, hindi ka magiging martir, at sa mga panahon na niloloko ka niya, pinagsisinungalingan ka niya, dapat dyan ka may lakas ng loob para lumayo, para piliin ang katahimikan, para piliin ang pagrespeto sa sarili mo. Dapat meron kang lakas ng loob at tapang na mag-no contact rule at hindi i-tolerate yung mga maling ginagawa sa iyo ng isang lalaki. Kasi pag nasanay po ang isang lalaki na, okay lang pala dito na gumawa ako ng mali. Okay lang pala sa babae na to na mambabae ako kasi pinapatawad naman ako. So, bibisyuhin po yan ng isang lalaki. Paulit-ulit na lang po niyang gagawin yun at hindi na po yun healthy pagdating sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo matiis, kung gusto po ninyo na habulin kayo ng isang lalaki, at kung gusto po ninyo na kabaliwan kayo ng isang lalaki, dapat huwag nyong iparamdam, huwag nyong ipakita na martir kayo at marupok pagdating sa kanya. Okay? So next, ipakita mo na may buhay ka rin at saya sa labas ng inyong relasyon. Yes, mga kamamay, napakahalaga po nito pagdating sa inyong relasyon. Huwag kayong dumepende lang ng inyong saya, ng inyong kilig, ng inyong excitement sa isang tao lang. Huwag sa inyong asawa lang, huwag sa inyong partner lang. Bakit kamamay? Siya na lang yung naging sandalan, sandigan ko sa lahat ng oras, ng mga panahong ang dami kong problema. Mga kamamay, hindi po pwede yan. Kasi dapat meron din kayong oras sa ibang tao, sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi pag dumating po yung time na nag-away kayo, hindi natin masasabi na nagbago ang utak o ang isipan ng isang lalaki. Yung tipong halos naliligaw na siya ng landas. Kung sino-sino nang nakakasamang babae, nandyan at nagloloko, nandyan at nambababae, paano ka? Paano kung tinalikuran mo ang mga kaibigan mo? Paano kung itinakwil mo ang mga magulang mo dahil lamang sa isang lalaki? Di kawawa ka. Di mag-isa ka at solo kang magtitiis sa ugali niya. Di ba? Wala kang makapagkwentuhan. Wala kang makapag-share ng nararamdaman. Kasi nga, yung mga kaibigan mo, ipinagpalit mo na. Kaya please mga kamamay, kung kaya po ninyong maging masaya sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, ipakita po ninyo na hindi siya ang mundo ninyo, diyan niya makikita at maiisip yung value mo na dapat pala hindi kanya inaaway, na dapat pala hindi kanya hinahayaang mag-isa kasi napupunta sa iba ang attention mo. Kasi nababaling ang attention mo sa ibang tao, which is baka mamaya kapag nagloko siya, hanapin mo yung attention niya sa ibang tao, sa mga kaibigan mo. At kapag nangyari yon, siya yung maiiwanan, siya yung mawawalan. Samantalang siya, nag-iisip, kung kailan ka babalik, ikaw naman, naging masaya na sa ibang tao. So, ayaw din po ng isang lalaki yon. Kaya hanggat maaari mga kamamay, huwag niyo pong itali ang inyong sarili sa iisang tao. Huwag niyo pong idepende ang inyong saya sa iisang tao. Kaya mga kamamay, magkaroon din ng saya, okay, sa labas ng inyong relasyon. And last, huwag ka na muna din mag-message sa kanya. Yes, mga kamamay, kung sa tingin po ninyo na tinitiis kayo ng isang lalaki, kung sa tingin po ninyo masyado ng magulo ang inyong relasyon, huwag din muna po kayong magparamdam. Iwasan nyo rin po masyadong humingi ng validation kasi hindi kayo bibigyan ng mga yan. Kaya mga kamamay, ang napakagandang advice ko po sa inyo, manahimik muna rin po kayo. Kailangan pigilan nyo muna ang sarili ninyo na ratratin ng message ang isang lalaki para hindi nila kayo matiis. Kasi mga kamamay, sa mga panahon na nakikita po nila ang inyong mga message, ang inyong mga tawag, nagiging kampante po ang mga yan. Sa halip na namimiss ka niyan, nababawasan po yung miss factor ng isang lalaki sa inyo. Kasi, nakita ko na, nag-message na tumawag na Alam ko na ang pag-uusapan namin nito, paulit-ulit na, kakamustahin lang ako nito. So, mawawala po yung miss factor sa sarili ng isang lalaki. Pero, kung sa araw-araw, hinahayaan mo muna ang sarili mo na matahimik at hindi magparamdam sa kanya, lagi nyo i-check ang kanyang phone. Naku, wala na. Ano kayang balita na dito? Bakit hindi na nagparamdam? Baka mamaya, nababaliw na to sa iba. Baka mamaya, may bago ng pinagkakaabalahan.
So, lagyan nyo ng konting challenge ang utak ng isang lalaki. Huwag muna kayong magparamdam. Kung ang goal ninyo ay hindi kayo matiis, kailangan gawin niyo po yan. Huwag muna kayong magparamdam. Makakatulong po yan sa inyong relasyon. So mga kamamay, yan lang po muna ang ating topic ngayong umaga na ito. So sana makatulong, sana kahit papano makapagbigay ng ginhawa sa damdamin po ng bawat isa at maging better person po kayo na tipong maiisip niyo po yung mga bagay na ganito sa kabila ng inyong lubos na pagmamahal. So mga kamamay, sa mga panahon na hindi niyo po maintindihan ang lahat, sa mga panahon na tipong parang wala na kayong kakampi, nandito lang ako. Handa ko kayong pakinggan, handa ko kayong igabayan, kung ano man ang inyong mga pinagdaraanan. Sa mga gustong humingi ng love advice, sa mga gustong magpapayo sa akin, pwede nyo po akong tawagan or pwede nyo po akong i-message. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.